Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Beatrix. Naramdaman ko ang bigat ng tingin ng kung sino sa balikat ko. I tried to ignore the unsettling feeling aside but it only bothered me more. Lahat ng mata ay napako sa amin nang ihatid ako ni Rice sa dance floor, at doon ko naramdaman na may matamang nakatingin sa akin. May isang bagay na pamilyar sa titig na hindi ko mawari, call it instinct or something, but it was, indeed familiar. Si Rice ang pangatlo sa pinakamatanda sa aking 8 kapatid at sa ngayon ang pinakagwapo. Walang pag-aalinlangan ang aking mga kapatid na lalaki ay lahat ay pinong lalaki na may kapansin-pansing mga katangian, ngunit si Rice ay may makinis, malaanghel na mukha na sa tingin ko ay kaakit-akit. Siya ay may malambot na mga mata ng phoenix na mukhang masigla sa lahat ng oras. It was framed by perfectly arched eyelashes that could make a woman grin with envy, at kung minsan sa unfortunate side, ginawa ang aming mga nakababatang kapatid na lalaki ang panunukso sa kanya ng madalas. Manipis at mahubog ang labi niya na parabang pag-aari ng isang babae. Ang kanyang perpektong chiseled nose ay nagpahusay sa kanyang maamong katangian. Mukha siyang male version sa akin. Pinagmasdan ng aking mga mata na naglalagalag ang siksikan ng mga tao na may namumuong pagkabalisa, hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng dami ng mga bisita ngayong gabi. Na inaasahan ko lamang na hindi hihigit sa 200. Ngunit ang mga panauhin ay nagtipon sa aming paligid na walang matalim na tingin, pinapanood akong sumasayaw. Kasama si Rice na may mausisa na matalas na mata ay hindi bababa sa 400 bisita. Nervous, bulong ni Rice sa kanyang karaniwang malambing na tono. Isa ito sa mga katangiang hinahangaan ko mula sa aking kapatid, siya lang ang lalaking Gonzales na kilala ko na walang hanggang kalmado, at soft-spoken. Parang siya lang ang hindi nagmana ng kilalang-kilalang ugali ni Gonzales. Unfortunately, iba ang tawag ni Rice. He was more purpose, hinihimok upang matupad ang kanyang pinakamalaking pangarap, ang maging isang pari. Medyo, sagot ko, binigay sa kanya ang pinakamatamis na ngiti na maaari kong ibigay, na tinugon niya ng parehong sabik ng ngiti na nagpalukot ng kanyang mga mata sa sulok. Don't be, ngayong Gonzales ka na, wala ka nang dapat ikatakot. Sila dapat ang dapat kabahan. May 9 kang Gonzales na lalaki na nagbabantay sa likod mo. Lumawak ang ngiti ni Rice, napakainit at totoo at natutunaw ang puso ko. Salamat, Rice, bulong ko. Napalingon ako saglit nang magsimulang tumugtog ang isang pamilyar na song sa background. Happier ito ni Ed Sheeran. Nanlaki ang mga mata ko sa kakaibang pagkahumaling sa pag-iisip kung sino ang pumili ng musika. Akala ko ay nakalimutan ko na ang nakakainis na titig, ngunit bumalik ito, sa pagkakataong ito ay mas bumigat ang pakiramdam. As if by accident, yung mata ko ay lumapag sa madilim na sulok ng Grand Hall, kung saan matatagpuan ang isang bar counter. Isang lalaki ang nakaupo sa bar stool, wearing a shirt which I didn't guess if it was white or gray, since hindi maabot ng ilaw ang sulok. Mayroong isang bagay na lubos na pamilyar, sa kabila ng nakatagos sa mga anino, mayroong isang bagay sa kanya na naka-stand out lang. Sa kabila ng suot niyang medyo out of place outfit, composed of a t-shirt and jeans in the room, puno ng mga taong nagpapakasasa sa kadakilaan ng kanilang mga kasuotan. Mukha pa siyang proud, matangkad, at nakakatakot. I will turn you over to Ethan, parang gusto niya akong sakalin dahil pinatagal pa kita kaysa dapat. Napalingon ako sa kanya, natatawa sa katatawanan sa boses niya. Isang malambot at banayad na halik ang ginawa niya sa pisngi ko bago ako binitawan. Nang ibalik ko ang tingin ko sa sulok ng kwarto, wala nang laman ang bar stool, wala na ang lalaki at walang bakas sa kanya na parang sumingaw sa hangin. Iniisip ko kung akala ko ba siya o isa siyang multo, pagkatapos niyang mawalan ng kasing bilis ng pagdating niya. Wala na akong oras para hanapin ang lalaki sa pagdating ni Ethan. Shall I have this dance, princess? Masayang sabi niya matapos tumabi si Rice na binigyan siya ng pagkakataong sakupin ang pwesto niya. My pleasure sir, sagot ko sabay ngiti pabalik. Nagbago ang song at nakita kong nag-e-enjoy ako habang iniikot ako ni Ethan sa dance floor na may napakagandang biyaya ng isang taong madalas pumunta sa dance floor. Nagtataka ako kung gaano karaming mga batang babae ang nakasayaw sa kanya noon, at tiyak na nag-enjoy sa sandaling kasama siya. Ang sandali ay napakamahiwaga, napakakaakit-akit na natagpuan ko ang aking sarili na nawala ng mga salita upang ilarawan ang aking naramdaman sa sandaling iyon. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal kung ngayong gabi na parang isang prinsesa na sumasayaw sa gitna ng silid, habang daan-daang mga mata ang nakatingin sa akin ng walang lihim na paghanga. Napakataas ng pakiramdam ko sa sandaling ito na parabang nakainom ako ng ilang ipinagbabawal na gamot na nagpabilis ng aking pulso sa pagkasabik. Sa totoo lang, pakiramdam ko ako na ang pinakamagandang babae sa kwarto.
Marahil ay dahil napapaligiran ako ng mga pinakagwapong lalaki sa Cordova kaya nakita kong napaka-espesyal ko. Alam ko rin na may mga babae sa loob ng kwarto na nakatingin sa akin na may hilaw na inggit, habang 8 magara na lalaki ang nagwalis sa akin sa isang sayaw. I forgot that about my uncertainties, I too forgot that I was uncomfortable. After the dance with Ethan sumunod naman si Sky, tapos si Caleb, tapos si Ryle, tapos si Troy. Inaasahan ko na ang aking mga paa ay makaramdam ng pagod sa ikalimang sayaw, ngunit mayroon akong higit na lakas kaysa sa naisip ko. Nagulat ako sa aking sigla at sarap, nagawa kong sumayaw kasama si Calex, pagkatapos ay kasama si Blythe, at ang huli kay Keith. Nang humina na ang musika, ang sayaw na akala ko ay ang huli ay hindi pa ang katapusan. Papunta sa akin sa gitna ng silid na may mapagmataas na kinang sa kanyang mga mata ay si Alexander Gonzalez, ang aking ama. Can I have this last dance? Kahit naduda ako na ito na talaga ang huling sayaw dahil 12 mga lalaki ang namamatay na kunin ang kanilang turn. I am honored to have this dance, Papa, sagot ko na may pananabik, hindi pinansin ang huling sinabi niya. Ang silid ay bumagsak sa isang biglang katahimikan, habang pinararangalan ako ni Alexander Gonzalez ng isang sayaw. Thank you for all of this, Papa. This is the most memorable experience I ever had. Pagkatapos ng mahabang walang laman na katahimikan, I managed upang sabihin ang mga salita. Sa kabila ng aking mga pagsisikap na pigilan ang mga luha, sa wakas ay natapon ko ito. You don't need to thank me, Beatrix. I want you to know that I'm so proud of you. I will do everything to make you happy, sagot ni Alexander. Hindi ko pa nakita ang sobrang lamang sa kanyang mga mata. Natapos ang sayaw na binalot ako ni Alexander ng mahigpit na yakap. I swear wala na akong maitatanong. Nakuha ko ang lahat sa aking paanan. Higit sa lahat, masaya ako at kontento. Ladies and gentlemen, this toast is for my only daughter, Beatrix Gonzalez, the heiress of Gonzalez Chain of Business. Inihayag ni Alexander ang pagtataas ng isang toast sa hangin. Pagkatapos ng toast, binuksan ang dance floor para magsayaw ang mga bisita. Balak kong magpahinga ng maaga, sa wakas ay sumuko na ang katawan ko sa pagod. Matapos makita si Faith na payapang natutulog sa mga bisig ni Ethan, sa wakas ay napagpasyahan kong sapat na ang party. Can I have this dance? Umungol ako, so much for my plans to retire early. Isang lalaking may piercing brown na mata ang nakatayo sa harapan ko, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti na hindi kayang labanan ng kahit sinong babae. Good Lord! Bulong ko sa kaloob-looban ko na kailangan ko pang manatili ng kaunti. Matangkad siya, bahagya pang umabot ang ulo ko sa balikat niya. He has this smooth warm honey hair that which I suddenly found myself wanting to brush my fingers into his wild unruly hair. Ang gwapo niya, sobrang gwapo. Model siguro, isang artista, masyado siyang labas sa liga ko. Naisip kong pinagmamasdan ang malapad niyang maskuladong balikat, at perpektong chiseled body na hindi na itago ng kanyang tuxedo. Nung ngumiti siya, kitang-kita ko bigla ang malaperlas na mapuputing ngipin niya, which was me guessing if he was really a toothpaste commercial model. Sige, nauutol kong sabi. Namumula. Ang huling alam ko, dinidirekta ako sa dance floor. Huwag kang matakot. Bulong niya, marahang ginabayan ang mga kamay ko sa leeg niya. Ang kanyang mga braso ay dumula sa curve ng bewang ko. What a perfect gentleman. Napaisip ako habang sumasayaw siya ng maluwag. Ramdam ko ang panginginig ng mga palad ko, habang hawak ko ang leeg niya. Ang mga paro-paro ay kumikilos sa aking tiyan habang hawak niya ako. Sa isang sandali, ang silid ay kumupas sa malayo. Kaming dalawa lang ang nakatayo sa dance floor. Maging ang ingay ay tila inaanod sa malayo. Tanging paghinga niya lang ang alam ko, at sa sarili ko. Tumigil ang sayaw, at nalaman kong natapos na ang kanta. Muli akong bumalik sa realidad. Good night, Senyorita Beatrix. Bulong niya sa kanyang sexy, maalinsangan na boses na halos mapapikit ako. I'll see you tomorrow, makahulugang sabi niya. Pagkatapos nun, umalis na siya kaya natumba ako sa gulat. Kagabi, akala ko gwapo siya. Ngunit nang makita ko siya sa sikat ng araw, laking gulat ko nang mapagtanto ko na ang gwapo ay isang maliit na pahayag. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon, na nakasuot ang kaliwang kamay sa bulsa ng kanyang maong, at ang isa sa likod niya ay isang demigod. Nakasuot siya ng simpleng blue t-shirt sa itaas at blue denim jeans sa ibaba. Sa kabila ng kasimplehan ng damit na suot niya ay ramdam niya ang autoridad na taglay niya, kasama ng mapang-utos na aura na tila dala-dala niya kahit saan siya magpunta. Ang mailap at hindi kilalang buhok na pumuputong sa kanyang ulo kagabi ay hindi ang shade ng warm honey. Marahil ito ay epekto ng maputlang liwanag mula sa chandelier na nagpaisip sa akin na yun ang shade. Ngayon ay napagtanto ko na ang kanyang buhok ay isang nakakagulat na strawberry blonde, at ang kanyang mga mata sa ilalim ng kanyang palumpong na kilay ay isang nakakaintriga na shade ng emerald green, isa pang pagkakamali ko. Dapat ay ang trick ng liwanag din.
Ilang saglit, nakita ko ang sarili kong pinagmamasdan siya sa parehong matinding titig na pinapanood niya ako. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa nakakainis na amusement, ang mga sulok ng kanyang mga mata ay kumukulot sa pagkahumaling na nagpapaisip sa akin, kung ano ang iniisip niya sa likod ng mga wild na matalim na titig na iyon. Hindi sapat ang pagkabigla para ilarawan ang biglaang pagtaas ng pulso ko, nang makita siyang nakatayo sa sala, matapos akong ipatawag ng isang katulong na nagpaalam sa akin na may dumating na Mr. Marcus Peterson. Hindi ko naalala na may kakilala ako sa isang lalaki na nagngangalang Peterson. Ngunit nakita ko ang aking sarili na nangangati sa naging curiosity, sa dahilan kung bakit niya ako binisita. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ko siyang nakaupo sa puting Victorian sofa. At nang makita niya ako ay mabilis siyang tumayo at sinalubong ako sa kalagitnaan. Isang kurap ng pagkilala ang kumislap sa aking mga mata. Siya talaga ang lalaking sinayaw ko kagabi. Naalala ko ang sinabi niya tulad ng "seeing me again." Hindi naman sumagi sa isip ko na seryoso siya dito. Hindi ako interesadong mag-entertain ng sinuman sa sandaling ito. "It's a surprise seeing you, Mr. Peterson." Binasag ko ang nakakatakot na katahimikan, gamit ang isang medyo awkward na ngiti, iniisip kung paano ko sasalubungin ang isang lalaking bisita. "Tawagin mo na lang akong Marcos." Tumugon siya sa kanyang sexy, maalinsangan na boses na maaaring gawing mahulog, o mapaluhod ang tuhod ng isang babae, ngunit hindi sa akin. I'm particularly allergic sa mga lalaking kasing gwapo niya. Inilahad niya ang isang kamay na hindi ko pinansin. It was seemed rude of me to not take it. The man was being polite, sabi ko sa sarili ko habang hawak ko ang mga kamay niya, malambot at makinis, hindi yung matigas at kalyo na mga palad na inaasahan ko. Napag-isipan kong pampered siya at hindi sanay sa masipag. Hindi ko alam kung anong nakuha niya sa akin, pero may iba akong inaasahan na hindi ko man lang maintindihan. Marahil isang lalaking may kayumangging buhok at asul na mga mata sa karagatan. Ang mga naiisip ay nagpasalubong ng aking mga kilay sa pagkalito. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pag-iisip. "For you, Beatrix." Marahan niyang itinulak ang isang bouquet ng bulaklak sa aking mga palad, iyon ang unang pagkakataon na nalaman kong mayroon pala siya. Dapat itinatago niya ito sa likod niya. "Salamat." Nauutol akong parang teenager na nakatanggap ng regalo sa unang pagkakataon. Hindi pa rin malinaw ang kanyang intensyon. Kakakilala lang namin kagabi at heto siya. Binigyan ako ng isang bouquet ng sariwang pulang rosas. Maganda ang bulaklak ngunit mas gusto ko ang malinis na puting rosas kumpara sa mga karaniwang pula. He must be offering some friendship, sabi ko sa sarili ko, crushing the idea of something more than that. "Please sit down, Mr. Marcos." Alok ko, namumula ang mga pisngi sa kahihiyan, sinusumpa ang aking sarili sa kaloob-looban, dahil sa paglimot sa aking magandang asal. "No worries, Beatrix, I just came here to give you drop by to see you. Now that I did, I must be going. I'll visit you again if I have time." Aniya, pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis, naiwan akong humarap sa ipu-ipu ng mga tanong na mag-isa. "I guess you've acquired yourself an admirer, big sister." Ito ay si Troy na nakangisi mula tenga hanggang tenga, habang siya ay sumulpot mula sa kung saan. "I assume you'd been intently watching, sir," sabi ko sa tonong pasaway. Nang sumilay ang saya sa kanyang mga mata, at ang ngisi niya ay napalitan ng malutong na tawa, ay alam kong tama ako. "I was glad you found that amusing, Troy," sabi ko sa matigas na boses. Halatang natatawa siya sa sinabi ko. "Not really, my dear sister." Nagtataka lang ako kung paano haharapin ni Alexander Gonzalez ang balita na ang kanyang nag-iisang anak na babae ay nakaakit ng isang dosenang admirer sa isang gabi. "Stop exaggerating, Troy. That was merely a single visitor today. There's nowhere on earth I would have many admirer mula kagabi." Nagkibit balikat si Troy sa sinabi ko, at sinenyasan akong maglakad sa loob ng kusina. Bloody hell. Iyon ang una kong reaksyon pagkatapos na dumiretso sa kusina, at natisod sa isang basket ng mga bulaklak na nagsisiksikan sa espasyo sa sahig. Iyon ay walang kabuluhan, pabulong na sabi ni Troy. "Saan nanggaling ang mga bulaklak na ito?" Sa halip ay hindi ko pinansin ang matigas na pananalita ng kapatid ko tungkol sa ugali ko. Napakarami sa kanila na halos hindi makita ang ceramic floor sa mga kalat. Sa ibabaw ng kitchen counter, isang medyo marupok na mukhang palumpo ng mga bulaklak ang sumikip sa espasyo. Lumikha ang tanawin ng isang mini garden sa loob ng kusina. Ang masikip na tanawin ay nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo ngayong umaga. "Mula sa admirer mo yata," sagot niya, sabay kibit balikat. Umiling ako sa inis, tama nga si Troy, ay assuming, nakatingin sa card na nakakabit sa mga bulaklak at nakitang nakasulat ang pangalan ko. Oh dear, biglang lumabas sa pinto si Lola Clarissa Gonzalez, pinagmasdan ng nalilitong tingin niya ang kwarto na parang nakikipaglaban kung dumiretso siya sa loob ng garden, at hindi sa kusina. "I assume you acquired yourself a number of suitors, dear." Bulalas niya, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Nang mabawi niya ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa kaligayahan.
Well, have you found anyone attractive? Umungol ako at itinuon ang aking mga mata sa langit. Ang paghawak sa aking 8 kapatid na lalaki ng mag-isa ay isang mahirap na gawain. Ayokong gawing komplikado pa ang buhay ko. Hindi mangyayari yun, Lola. Sagot ko, umiwas sa usapan tungkol sa posibleng manliligaw. Hihingi ako ng tulong sa hardinero. Sana magkaroon siya ng ideya kung ano ang dapat niyang gawin tungkol dito. Hindi ako naghintay ng sagot, at nagmamadaling tumakas sa eksena. Iihawin ako ng buhay ni na Troy at Lola kapag hindi ako aalis agad. Walang alinlangang aasarin nila ako hanggang sa hindi ko nakinaya. Sumalubong sa akin ang mainit na agos ng sikat ng araw pagkalabas ko. Sandali akong huminto, huminga ng sariwang hangin para pakalmahin ang aking mga ugat. Ninamnam ko pa rin ang sandaling iyon nang masulyapan ko ang isang katulong na nagising sa direksyon ko, na may isa pang batch ng rosas na nakakalagay sa kanyang mga braso. Halos isuklay ko ang mga daliri ko sa buhok ko sa frustrations. Hindi ito nangyayari. Sa mabilis na mahabang hakbang, tinahak ko ang daan patungo sa hardin. Ang mga gumagala kong mga mata ay sinusubukang hanapin ang hardinero. Kailangan ko ang tulong niya ngayon. Hindi ko kayang magmukhang ganoon ang kusina. I need to clear it as soon as possible bago magdesisyon ang mga inis kong kapatid na itapon ang mga bulaklak sa labas ng bahay. Baka pwede kong hilingin sa hardinero na tulungan. Ilipat ko ang ilan sa mga bulaklak sa mga flower pots sa hardin. Ayaw kong makita silang nasasayang, kaya maaari kong ipakita ang mga ito sa isang lugar na pahalagahan nila. Malamang, may ipapakita rin ako sa mga flower vase. Naputol ang namumuong pag-iisip ko nang dumapo ang tingin ko sa matangkad na lalaki na may hawak na hose, at dinidiligan ang pambihirang koleksyon ng mga halaman ng aking lola. May pagkakataon akong pagmasdan ang likod niya. Bumilis ang pintig ng pulso ko, habang pinagmamasdan siya ng may pagtataka. Matangkad siya, masyadong matangkad na kumilos. Kadalasan ang ulo ko ay halos hindi umabot sa kanyang mga balikat. Nakasuot siya ng plain t-shirt na medyo oversized. Namumuo na ngayon ang mga butil ng pawis sa kanyang mga templo. Malapad ang muscular shoulders niya, at ang t-shirt na suot niya na basang-basa na ngayon ang pawis niya, nakadikit na ngayon sa katawan niya na parang pangalawang balat. Nakasuot siya ng jogging pants sa ibaba. Pabago-bagong tibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko. May isang bagay na lubos na pamilyar sa lalaki, pero parang hindi ko maisip. Hindi ko pinansin ang biglang lamig na dumaloy sa aking gulugod habang pinagmamasdan ko siya. Napapaligiran ang lalaki ng makapal na ulap ng misteryo. Isang makapal na matigas na pader ang tila nakapalibot sa kanya, na walang sinumang makakapasok sa loob. Biglang parang aware siya na tahimik ko siyang pinagmamasdan, napatigil siya sa paglalakad. Ang aksyon lang ang nagpatibok ng puso ko na parang baliw. Parang napakabagal, lumingon siya sa direksyon ko, at napatili ako nang dumapo sa akin ang isang pares ng mapupusok na asol na mata. Saglit na tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. At dito na po, nagtatapos ang part 23 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.